Hello guys, welcome. So today is Wednesday, the 30th of July. Kababalik ko lang, may pinuntahan ako sa sa kabilang village, nagbenta sa marketplace. Actually nakita yung listing niya, e-bike, used e-bike. Last week pa nung bagong dating yata ako. Tapos nag-message ako kung available. Kanina lang nag-reply, akala ko nga wala na eh. Hindi naman ako nagano, pero maganda kasi yung deal. Jetson Hayes 180 niya lang binebenta. So nag-message sa available daw. Sabi ko, what's the lowest you can go? Gusto ko siyang bayaran ng 150 tatawad ko, pero gusto ko sa kanya manggaling. Sabi niya 150 daw. Okay, sige. Tapos papunta na ako, tinanong ko siya kung nasa kanya ba yung susi. May susi yung battery. Wala daw. Pero gusto ibawas ko na lang daw ng $10. 140 na lang. Sabi ko, okay, sige. Tapos dumating na ako sa kanya, sa bahay niya. Paalis daw siya. Sabi ko, kailan na alis mo? Bukas. So, ang kwento niya, yung Jetson Hayes na e-bike, sira daw yung charger. Pwede raw bumili na lang ako sa Amazon, $20. Sabi ko, so hindi nagte-turn on yan? Hindi daw. Kasi nga, dry na yung battery. Dry na. So, yun ang mahirap, no, pag buyer ka. So, wala kang way. Sabi ko, I don't have any way of testing it. Okay, so para yun nga, maganda yun. I-explore mo talaga yung options, no, para makatawad ka. So, binigay niya nga lang talaga 140, walang charger, tsaka walang susi. Ngayon, sabi ko sa kanya, no, am I supposed to trust you na hindi toast yung yung battery? Kasi sa e-bike, guys, may tatlong pinaka-importanting parts maliban sa body, no. Ang pinakamahal diyan yung motor, yung gulong, motor. Pangalawa, battery. Pangatlo, yung controller. So hopefully ayos yung tatlong yan. Pinakamura diyan yung controller. Battery around $150. Kung sakali nagsisinungaling siya at sira na talaga, tuloy natin. So kung nagsisinungaling siya at talagang may sira na to, usually battery or controller. Kung battery naman, 150 lang, makakabili ako 150. So 140 tsaka 150, 290, mura pa din. Kasi ang brand new nito is 500, around 500 plus tax. Kung motor naman, bihira naman masira yun eh. Pero kung masira yun, yun ang mahirap maghanap, no? So wish me luck, tara kunin natin. By the way, andito na ako sa Texas. Ito yung plaka ko. Ano yan? Ay wala, andun yung susi. Okay, what I like about the Jetson Hayes and the Bolt Pro, it can fit in the trunk. Now that I don't have the Expedition anymore, this will be handy. And it's not that heavy. Battery goes in here, and just need to flip it. There you go. And okay. Okay guys, bigyan ko kayo ng update sa Jetson Hayes na binili ko kahapon sa Facebook Marketplace. Tinry ko yung mga chargers ko sa mga e-bikes ko. May dalawang e-bike magkaibang charger yun. Hindi kasya. Tapos ang ginawa ko, sinukat ko yung butas niya. Ang liit, 4mm by 1.7. Ang sukat niyan ng charging port niya, kaparehas ng charging cord ng PSP. Ganun siya kaliit nga. Nagtataka ako, ba't di pa nila pinarehas doon sa Jetson Bolt Pro. So anyway, based on my research, 1.7 yung diameter, ginawa ko, bumili ako ng adapter sa Amazon, 1-day delivery. Ayan, tapos ginamit ko yung charger ng Breeze, KBO Breeze.
Hindi ko ina-advise na magpalit-palit kayo ng charger kasi pwedeng sumabog yan, masunog yung battery nyo. Pero parehas lang kasi sila ng specs. China-charge din ito yung 48 volt na battery pack na lithium. Kaya sabi ko, technically, parehas yan. Kaya ang kailangan ko lang yung port na yung charging cord na papasok dyan. Kaya yan, nagcha-charge siya. Moment of truth, hindi ko pa alam kung gagana tong bike na to. Hindi ko alam kung naloko ko or jumakpat ako. So, $140. Yan. Red meaning nagcha-charge yan. Pag naging green, fully charged na yan. Okay guys, so today is Friday. Sa tingin nyo, naloko ba ako? Ito na, yung ating Jetson Haze. Sinarge ko siya kahapon, nung dumating yung adapter na binili ko, which is this. And then ginamit ko siya sa battery charger ng KBO Breeze. And umilaw naman. Tapos pinlug ko siya ng alas 6. Nakatulog ako, nagising ako alas 12 na ng gabi. In-unplug ko, fully charged. So, teka, pakita ko rin. Isa may charger. Wow, umilaw. Ay, hindi. Pakita ko So, dapat ipa-plug nyo muna. Pakita ko sa inyo na fully charged na. So, ayan guys, yung battery. Green siya, green. Tapos, pag pinlug, red. Kasi, inandar ko siya kanina umaga, tumantawa ako. Inandar ko dito lang sa bahay. Yan o. So, tuwa naman ako, pwede palang gamitin. Pero bumili ako ng dedicated na charger para dito. Bakit? Kasi, para nga to sa KBO Breeze. And, hindi pwede dalawa yung e-bike, tas isa lang yung charger. Pagka nagka-problema to, matitenga ako. Pero, gusto ko ipakita sa inyo, ayan na gumagana siya. Gumagana siya. Ayan. So, ito yung power button, pe-press. Ayaw. Bakit? Kasi may switch dito sa baba. Dapat i-on. Ayan ayan. So, tayo. Naka-power on. Pag papatay natin. Wala. Ayan. Fully charged. 4 bars. Ayan, 4 bars. Pakita ko sa inyo na gumagana yung nabili kong Jetson Haze sa halagang $140. Ito. Ito yung naka first gear. Switch natin sa second gear. Second gear yan. Hanggang 3. Ito, third gear. Ito pinakamabilis. Yan. Yan siya. No? Pakita ko lang.